Good afternoon, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk in News PX. Thank you for coming over this channel at magandang hapon din sa mga OFW that are listening to this broadcast. Sa Justin Talk News PX, we usually discuss or talk about political issues, the latest political news and events. Doon natin binase yung mga reactions natin and commentaries natin with regards to what's happening in our country in the political side as well as the economic side because it greatly affects the lives of a lot of Filipinos. Yan ang usual nating pinag-usapan dito sa Justin Talk and News PH. At unang-una, I would like to request na please like, share, and subscribe this channel para naman ma-reach out your friends and your families that would like to listen to latest information about the political issues in our country today. Ngayon, today we will be discussing ito nga, the very controversial budget ng PBBM. Maraming comments, maraming disgusted or shall we say angry protest against a lot of issues, mainly doon sa budget na pinapasa ng bicameral commission ng Senate at Congress. Ang budget natin for the year 2025 is not yet signed by PBBM. The latest news, balita dyan sa pag-sign ni PBBM, meron pa siyang gustong i-veto ng mga line items. Then, meron daw siyang gustong i-restore na mga budget na tinanggal nila, tina-transfer nila, or some agencies that were defunded like the DepEd and DSWD and even the AFP were defunded. Inalis yung mga pondo at linipat sa unprogrammed funds. Program funds na ngayon. Dati pala sa unprogrammed funds yung mga pundo na tinanggal. Ngayon nasa program funds na. So yung nangyari, hindi pa niya pinirmahan. Then, doon sa recent speech niya, sinabi niya na meron siyang i-veto at the same time, meron siyang ibalik na mga pundo. But, ang proseso kasi niyan, kung magbalik ka ng pundo sa isang agency, you should veto first. Veto first the proposed budget of that agency, then ibalik mo yan sa bicameral committee doon sa Senate and Congress. Para doon nila mapag-usapan, magkaroon ng adjustment, or they will decide again kung magkanong amount na ibalik nila, kung yan ang instruction ng presidente. But, do we have still time? Ilan na lang ang remaining? So, kasi recess na ngayon ang Senate at Congress. So, there will be a special session para dyan sa pag-discuss ng mga defunded na agency para maibalik yung punto na yan. Ito, nasa kamay ni PBBM. But, I don't believe na ibabalik niya yan sa bicameral committee ng Senate at Congress. Hindi ako maniniwala na ibalik niya yan. It will still stay the same. Yung pa rin yun. Pangako lang niya yan na ibalik, pero I don't think unang-una may time pa ba siya. Pangalawa, yan ba ang real intention niya? It's not his real intention. Ngayon, nagsalita lang siya ng ganyan para ma-cool down itong mga protests that are ongoing. Alam mo, right now, dito sa situation natin sa politika, there is a polarizing effect. At nagdala itong parang the last straw that breaks the camel back, itong PhilHealth
issue na to. Kasi maraming sumama dyan sa issue na yan. Ito lang. Dito sa other side, aside from the group or those who are supporting BP Inday Sara and PRD, sila naman talaga ang mainstay doon sa pagprotesta against the budget. Na sabi ng kabila na the Yellows, kasi ang Yellow ngayon parang splintered group na sila. Kasi merong Yellow na sumama sa administration ni PBBM ni Lisa Araneta. Sino-sino sila? Ito sila, left sila, then combined with Yellow, si Risa Hontiveros, si Franz Castro, then si Nakiko Pangilinan, mga Yellows yan mga pink yan. Pero there's another group na kumampi dito kay Leni Robredo. So splintered sila. And I think the Makabayan Black is nandito sa administration together with the Yellows. Kasi si Lisa Araneta, Yellow naman talaga yan she supported Leni Robredo. But right now, parang si Leni hindi dumikit kay Lisa Araneta. Nagkaroon siya ng sariling i-feel na i-endorse na mga candidate on the 2025 election. I think nandoon si Bam Aquino, si Siljuk, at I don't know kung sino pa. Different from the other side. So yun ang pink. Pink pala yun si Leni Robredo. Nag-iba siya ng color para ma-differentiate siya with the Yellow. So ang nangyari dito sa Yellow naman, nagme-merge sila with the left. Pero ang left, I don't know kung magsama sila with Risa Hontiveros doon sa i-endorse nila mga candidates. Kasi ang in-endorse sa mga left, mga sabihin na natin, mga pro NDF, NP, NDF, NDF group, meron silang kumpletong set ng mga kandidato. Yun naman, kahit na sa tingin nila, hindi mananalo yung mga yun But, ang intention nila na meron silang full coverage ng press with regards to their intention, ang yung mga mission nila as a leftist group. Kasi mapapahire nila doon yun kung anong gusto nila mangyayari. So lahat, yung labor, regards sa labor, nasa kanila yun. So, ngayon doon sa mga rallies that are happening right now in Manila, in Minjula, hindi yan mga taga-maisog. They are from the left and the Yellows. Yan si Silo Magno, the former Undersecretary ng Finance. Left yan dati kay Leni yan. So, it is good na lumabas din sila. Kaya yung political situation ng Pilipinas ngayon medyo polarized. Hindi natin alam kung pagdating ng ilang weeks, ilang months, magkadikit-dikit na yan kung sino talaga ang pupuntahan ng mga yan. Sinong grupo ang pupuntahan. But right now, actively nagrarally yung mga Yellows with the left. Kasama yon. But yung sektor nila ni Bayan muna, iba naman yun. Kasi yung kapukpukan nga dyan sa Minjula, sila yun Ibang grupo yun. Bayan yun sa bayan. Talagang mga hardcore na yun. NP-NDF na mga grupo. Ngayon, dito naman sa nag-protest, ang main trust nila is doon sa PhilHealth. Parang sumasakay sila sa issue, which was brought out first by the bloggers that are pro Duterte and pro Sara. Yun ang nag-una. Then, lumabas sila, Silo Magno, then sila rin ang nag-file ng mga kaso sa Supreme Court. With regards to the transfer of the funds from PhilHealth to the Treasury.
Hindi ako maniwala nga yung sinabi ko nung last vlog ko na hindi ako naniniwala na hindi nagasto yung pera na yan. Wala na yan. Ito naman si Ledesma, the CEO of PhilHealth, was still hoping na maibabalik yung pundo na yan. Hindi, hindi yan mangyayari na maibabalik sa inyo. At this time, na kailangan nilang pundo for the upcoming election, I don't think so. Wala na yan. Hindi na yan maibabalik sa inyo. The fact is, inalis nga yung subsidy ninyo na 79 million or almost 80 million. Binigay ba yan? Tapos sabihin niyo ibabalik pa yung 60 million. 60 billion. Ay. Kaya kung i-review mo rin yung mga salita ni Ledesma, nung tinanong nga sila doon, the hearing nung with regards to PhilHealth, anong sinabi ni Ledesma? Tinanong siya, bakit inalaw mo na i-transfer yan? Sabi niya, meron daw request na ito-transfer yan to the treasury. Being a good soldier, yun sinasabi niya. Masunuring sundalo, sinunod niya yun. O, tapos ngayon mag-expect ka pa na ibabalik. Alam niya yan kung sinong nag-request. Sino pa bang kaya mag-request na hindi mo pwedeng sundin? Di si PBBM. It's really clear. Ngayon, itong namang pambubula ni, shall we say, mga rhetoric ni BBM during yung latest niya na speech na ibabalik daw niya, hindi ako maniniwala na ibabalik yan sa PhilHealth. Conflicting din yung speech niya. Meron siyang isang speech na sinabi niya na whether mayroong subsidy or no subsidy ang PhilHealth, gagampanan pa raw ng PhilHealth ang mandate niya na tumulong sa mga tao. Damihan daw yung mga cases nila, ang serbisyo nila, taasan daw yung mga reimbursement nila na ibibigay sa mga pasyente. Totoo ba yan? Hindi yan maging totoo. Ang tagal na nireklamo yan, ilang months na, around a year na bakit ganyan nangyari. With PAGCOR PCSO and then PhilHealth na ganyang kaliit na lang ang binibigay doon sa mga pasyente para doon sa mga cases na sinasampa nila or kiniklaim nila sa PhilHealth. Oh. Meron ba nangyari? Tapos ngayon ka na magsasabi na damihan yung mga cases na i-cover ng PhilHealth na hindi nga kayo nagbibigay ng subsidy. Sigurado yan. Sigurado yan yung mga cases niyan, ganyan pa rin yan. O baka nga babagsak pa. Minensyon natin na ang PhilHealth napakaganda ng financial condition dahil marami nga silang reserve fund, meron silang surplus fund, tapos patuloy yung contribution ng mga members, doon sila kumukuha ng pundo sa operational expenses nila. Meron pa silang investment portfolio na pwede nila pagkuhanan. Nagiging pension ang PhilHealth, pension corporation, company na that is looking for to earn money from pension. Parang na siya, plain insurance company. Na yun na lang ang tinitingnan niya. They are not looking for the services that they should render, which is the real purpose of the corporation is to give medical services to the contributing members of the corporation, of the company. So ano nangyari ngayon? Iniwan yung mga membro. O ngayon, because of the law na Universal Health Law, Healthcare Law, nasali ngayong mga indigents, mga PWDs, nasali dyan na covered na senior citizens or those people that are not able, that will not, it is impossible for them to contribute to PhilHealth. Kaya with the law, they were covered. Kasama na sila. Yun ang purpose na ginawa yung batas na yan. But dahil inalis mo yung subsidy, paano pa makover yun?
Di malabo. Di ba? Malabo yun. Kaya mahihirapan talaga ang PhilHealth. Ito naman sila, CEO ng PhilHealth, hindi raw, 9,000 cases pang i-cover namin, i-add namin lahat na yan. Eh ngayon nga lang, yung konsulta, 1,700 lang binibigay ninyo. Eh, selective hospitals pa ang nag-enroll under that program. So, paano niyo masabi na mabibigay niyo ang tamang serbisyo sa mga member? Tsaka, ito nga sa title ko, sinabi ko na it's not only a corrupt budget. The most corrupt budget in the history of the Philippines na nagbigay ng budget ng isang administration. Ito raw, maraming nagsasabi niyan. One person na nagsasabi niyan, si Silo Magno, na which was previously connected in the Department of Finance and Undersecretary of the Department of Finance. Lagi niyang sinasabi in her speeches, the last speech na she made during the rally in Minjula, ini-emphasize talaga niya yung that is the most corrupt budget in the history of the Philippine government. Sa akin naman, hindi lang yan corrupt. At saka sinabi niya na bakit hindi daw babasahin ni President Bongbong yung sinabit sa kanyang budget na parang hindi niya alam kung anong laman. Hindi yan totoo. Pinagplanuhan na nila yan. Imposible na hindi niya alam yan. Alam mo, ang priority ng mga yan, yung pondo. Yung budget, tapos sabihin mo na hindi binasa. Binasa nila yan, kaso labas sa script yan. Yun ang script nila na finalo. Na na-shock tayo na ganyan pala mangyayari. Na halos mga importanteng agencies in government like the SWD na defund. Then the Department of Education, which na mandated by the Constitution na supposed to be yan ang highest na magkaroon ng pundo, ay hindi nagkaroon ng pundo. Binawasan pa, kasama yung CHED. Lahat na yan sinasipon towards the ACA programs, the programs for the ayuda of BBM. So yun ang nangyari. Nakita mo yung DPWS, mismo si Bunuan na surprise, bakit mayroong 200 billion na pumasok sa puno niya. From 800 billion, naging 1.3 to 1.1 trillion. Kaya nga, naghahanap pa siya ng program, ng plan, kung paano gastusin yung pera na yan. Kasi hindi kasama yan sa budget nila. Para saan ba yun? Additional na pondo para sa flood control. Kasi ang flood control, hindi mo kasi yan ma-inspection kung nandyan pa ba o wala. Eh kung may baha, nasira na yung flood control na yan, paano ma-prove na ang pera hindi ginastos para dyan? Ganyan ka corrupt ang sistema. Isipin mo yun, galing sa ibang department na talagang kailangan ang serbisyo ng mga tao tulad ng DSWD inalis para ilagay lang doon sa isang department na doon sila kumita. So, mabilis ang salita. Magkatotohanan lang tayo. Bakit linagay doon? Kaya nga, nung nakaraang zona ni PBBM, na fact-check siya ng Bagyong Christine. Dahil sinabi niya, ang dami naming ginawa na flood control project, around 5,000. Tapos ang nangyari, na-fact-check siya. Lumubog sa baha. Nakakahiya naman sa mga tao na lumulutang sa baha with the 5,000 projects. Ganyan pa nangyari. Lumulutang ang mga tao, lumalangoy dyan sa baha na yan. Kung pinagyayabang mo na mayroong 5,000 projects that na accomplish na ninyo. So yun pa lang. At ngayon, ito 2025, dinagdagan pa. Nung at first, the intended program for flood control was around 300 billion. Ngayon, nagiging 600.
program funds yan. Yun ang program funds, yung mga importante na mga projects, binaliktad. So yung mga importanteng projects sana, like construction of new projects, mga big ticket projects, doon linagay sa unprogrammed funds. So pag ibig sabihin na ng program, wala pang pundo yan. Hindi yan nakaprograma. Oh. Maghahanap pa, mangungutang pa para sa mga programa na yan. So, nagkaroon, ang hirap isipin. Isipin mo, yung dapat naman gagawin, hindi mo ginawa. Dito, ang nakaprograma, yung ayuda. Yun daw. Doon sila dinipinsahan ni BBM yung with regards to the construction, mga ganyan, mga projects na kailangan daw infra projects is very important. Totoo naman, importante yan. Pero doon ba mapupunta yun sa tamang infra projects? Flood control ka na pinuntahan lahat. Ang ibang project dyan, mag-aayos ng daan. There's no big ticket projects for this administration. And they are not going to have one. They will never have one. Bakit? Sa NIDA pa lang, maabot na ng 5 to 6 years ang pag-approve ng big ticket projects. Ilang years na lang siya, 4 years na lang, or going to 3 years na lang. Wala yan. Hindi talaga yan magpo-comply. Di katulad ni President Duterte, marami pang lumampas na sa kanyang termino as president, more than 6 years na. Kasi ganyan katagal gagawin yung mga projects. Sa NIDA pa lang, yung planning pa lang, napakatagal niyan. Mga projections ng mga gagastusin, napakatagal. So, yung Pangil Bay Bridge nga, sinimulan yun, I think 2017 or 2018. Ngayon lang natapos during the regime of BBM. Parang inaangkin pa na siya daw nagpatapos. Laki namang nun, katawanan. Ang tagal na ng mga project na yan. Akala nga namin hindi matapos yun dahil na inabutan ni PBBM dahil ang dami niyang projects na nag-slow down. Yung mga contractor na nag-shoulder almost doon sa expenses. Yung mga foreign companies na nagpadana ng pera para lang matapos. Yung share ng government para sa mga projects na yan, hindi naman sa tinanggal nila, inuunti-unti nila pagbigay. Na yan, approved project na yan. Tulad ng subway natin. Subway dyan. Nasaan na ba ngayon ang subway? Gumagalaw ba yan? Hindi natin alam. Walang update on that, on that project. Dito naman sa yung pinakamatagal na train system natin na LRT, Light Rail Transit System natin. Yung papunta ng San Jose del Monte. Ilang years na yan. Buti nga yan na-aprobahan during the time of President Duterte. Hindi matuloy-tuloy yan. Ang tagal na yan eh. Ngayon I don't know kung saan na bang update niyan. Kung nasaan na ba yung train na yan. Nakarating na ba ng San Jose del Monte from North Avenue. Hindi natin alam. I don't know rin ang Central Station dyan sa between Trinoma and SM North. Kung ano na nangyari dyan. The government, hindi sila keen dyan sa mga development. And ngayon, wala na ring vloggers na interested to cover them, to update. Wala na, hindi katulad dati. Kasi excited lahat eh. Lahat sa mga development na nangyayari. Dahil ang bilis ng progress ng mga development ng projects nung kapanahunan ni PRRD. Kasi nga, concern si PRRD dyan. Ang daming seaports, ang daming bagong airport, yung mga airport na sirang-sira na. Nire-restore yan ni President Duterte. Ang dami niyan. Ang seaports, ang dami niyan. Yung mga island na walang mga pier para sa transpo nila, mga fast craft nila, landing area ng mga fast craft nila. Ngayon, meron na. Nung kapanahon na ni PRRD. Pero ngayon, wala kang marinig na ganyan. Puro ayuda. At ito, nakakatawa pa yung mga statement ni Martin Romualdez. Na yung ayuda daw, hindi daw na-defund. What I mean is, hindi raw inisyuhan ng disallowance ng COA.
Sabi niya, walang red flag yan. Yung mga ayuda na binigay daw nila. Kahit anytime daw na magkaroon ng audit dyan, ng COA, wala silang nakikitang problema dyan. Ibig mo sabihin, sabihin ng COA na may problema yung ayuda mo. Do they have the guts to tell you that? Mayayari yung budget nila. Madipan din sila. Nakita mo naman doon sa mga hearings. Hearing ng confidential fund ni BP Inday at saka sa OBP. Anong ginawa ng COA? Meron namang matitinong mga employee dyan, yung mga top officials nila. Meron, marami rin. Pero sometimes magugulat ka na yung ibang official dyan, yung umatin sa hearing, very impartial. Di ba? Yung sagot niya, hindi permanenteng tama nababuluktot yung mga sagot Dahil sa takot nga, nakalabanin yung Kongreso. Di ba? Ganun yun. Takot na contempt ni Paduano, yung iba. Kaya you can imagine yung letter ni Attorney Zulaika Lopez, bakit nakarating sa Kongreso? Bakit nakarating kina Dan Fernandez, kina Abante? Sino nag-i-endorse niyan doon? Di ba? So magulat ka, paano nangyari yun? Galing yun sa COA, so may impartiality rin ang COA. Kaya ito si statement ni speaker na wala daw ang disallowance dahil talagang maayos yung gastos nila sa pundo na yan. Nakakaano naman yun. Yung nga sabi ng iba, tell it to the Marines dati. Ngayon, tell it to the Martians kasi di respect ng Marines Ayaw na nila ng tell it to the Marines. Gusto nila tell it to the Martians, taga-Mars. Kaya nga, ganun ang nangyari. Kay Speaker Romualdez, kung ano yung pinagsasabi, nakala naman niya maniniwala yung mga tao. Yun ang advantage kung may social media. Lahat nakakaalam kung anong ginagawa nyo. Kaya huwag kayong, as public officials, huwag kayong masaktan. Don't be on your skin. Meron ng decision ng Supreme Court with regards to that Kung mga criticism naman na hindi naman personal, which are purely centered on your administration, your efficiency as government officials, huwag naman kayo masaktan. Kasi kami hindi na personal, especially in this channel, Justin Talk News PH, hindi talaga kami, I don't like and I don't do personal criticism. Purely lang talaga sa mga ginagawa mo as being a government official. And your mandate as a government official that you should serve the people. You give good and service na walang pinipili. Ang ayuda, clearly yan. That's part of electioneering. That's an electioneering act or offense na ginagawa ninyo. Ang layo pa ng eleksyon, namimigay na kayo ng that's vote buying kung tutuusin natin. Binibili mo ang boto ng mga tao. Bibilhin mo nga yung boto, pero yung trust naman ng tao, hindi naman ibibigay sa'yo. So, during election time, hindi rin talaga buboto yan. Pinapakinabangan lang yung pera na sa totoo naman, pera din naman nila. They have the right to receive that. Parang rene-reimburse lang nila yung mga taxes na binigay mo. Binigay ng tao na yan. Kaya yung budget ni BBM right now, for the 2025, hindi lang yan corrupt. That's actual plain highway robbery. In broad daylight, ginawa. Parang ninanakawan tayo ng harap-harapan dyan sa nakasikat pa ang araw sa highway. Parang pinara yung sasakyan mo, tinutukan ka at kinuha yung pera mo. Parang ganun ang nangyari. Harap-harapan. Hindi sila naapektuhan dyan sa mga criticism. Nagkaroon ba sila ng hiya
No, sa bagay, hindi naman talaga tayo mga Pilipino kasi na corrupt, hindi nahihiya yan eh. Kasi siguro dahil sa pagkabata natin, hindi natin na ano yan, nasumpungan ang ganyang karakter na to be honest, nandyan lang yan sa ano natin, sa school, pero hindi naman natin na-imbibe deeply sa pamumuhay natin. Doon pa sa pagkabata natin, kaya ganyan tayo. So, may problema din tayo sa sistema natin sa edukasyon. Oh, laking problema. Kasi makikita natin sa ibang bansa, hindi naman ganun. Lalo na sa, naturally, yung lagi natin kinukumpare sa Japan. Iba naman talaga ang culture nila noon pa. Yung discipline na pinapakita nila na tinuturo nila doon sa mga kabataan nila, ibang-iba. Yung nga sabi nila, the first 3 or 5 years daw ng schooling ng ng mga Japanese na kids, hindi yan tinuturuan ng math or what, hindi daw. All on talaga, character building. Doon, binibuild up ang tao. Naniwala din naman ako na dapat ganyan. Pero I don't know, with the educational system natin na hinango natin sa mga Amerikano, mahirapan tayo. Siguro mag-adjust sa ganyang sistema. So, nakita natin, talagang harap-harapan talaga kinukuha. At hindi sila nahihiya. Ginawa nila nakaraang taon pa ulit, 2022-23. Gagawin na naman nila sa 2024, ngayon gagawin naman sa 2025 budget. Wala silang takot, hindi sila natatakot. At sila, aside na hindi sila natatakot, ino-oppress pa nila yung mga umaangal. Mabuti naman ngayon na meron ng mga grupo na lumalabas. Dati kasi mga Pro Duterte lang, mga DDS lang ang talagang lumalaban sa mga yan. Anong operation, mga maisugrali if you can recall, lahat na nangyari during the rallies, grabe ang ginagawa nila. Mabuti naman ngayon, nakapasok sila sa EDSA, sa Minjola. Pero meron pa rin mga anti-riot police na nagpre-prevent ng pagpasok nila doon completely. Pero at least, they're voicing their concern. Parang naging bandwagon na itong PhilHealth eh. Lalo na siguro kung matuloy yung impeachment ni BP Sara. Ngayon, magugulat ka dahil sabi ng Makabayan Black, nakiusap ang Makabayan Black I don't know kung drama ba lang yun, si Manuel na encouraging other congressman na pipirma doon sa petition or doon sa impeachment case na sinasampa nila. Nakapagtataka. Bakit ganon? Akala ko, nakahanda na yung 103 o 106 congressman to sign para ma-fast track yan, ma-fast break yan, mapunta sa Senate Tribunal dahil atat na si Jesus Escudero na tanggapin yan. Diba? Kaya, magugulat ka, bakit ano nangyari? Totoo ba yung sinabi ni PBBM na ayaw ko ng impeachment? Or there's other reasons to that? Or nagre-react lang sila sa actual situation. Kasi ngayon talaga, lumalakas ang clamor for the resignation ng PBBM. Sa totoo lang, sa different sectors, noon hindi nila pinapansin, but right now, parang naapektuhan na sila. And they are adjusting to the situation. So, yun ang nangyayari. Akala nila, itong budget na to, mga insertions na ginawa nila, sobrang corruption dyan. That's plain robbery. Isipin mo, kinukuha mo sa ibang mga department. Paano na lang yung mandate ng mga department na yan? Mga agencies na yan, doon sa mga tauhan na siniservisyo nila. Baging wala yun. Especially, DSWD. Kasi nasa frontrunner yan in helping the indigents. Pati nga purpose, tinanggalan pa nila ng budget. Sipin mo yun, mapunta lang dyan sa AKAP. Ano bang siniservisyon ng AKAP? Mga indigents ba? Hindi naman. Ang ibig sabihin ng AKAP, ayuda para sa kapos ang kita. Ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho na kulang ang kinikita nila, yun ang bibigyan mo ng ayuda.
At saka doon sa bigayan, kailangan nandyan yung mga congressman. Nandyan yung mga mayor na pro sa administration. So that's politicking. Plain and simple pamumulitika ang ginagawa nila for the upcoming election. Nakita mo? Kasi hindi nila kaya si Sara na banggain yung mga tauhan ni Sara. Banggain ng diretsahan, head-on. Hindi nila kaya. So, pera ang ginamit nila. But I don't know kung maging successful kayo. Kasi ang tao ngayon naging wise na. Tanggapin ang pera, huwag mo ibuto yung mga kurakot. Ganyan ang motto ng karamihan ng mga voters ngayon. So, sorry na lang sa inyo. Baka nga, ang duda ko this upcoming senatorial and congressional election, this will be one of the change na hindi natin akalaing mangyari. Kung majority ng mga senator na mananalo dyan sa upcoming election na yan ay mga endorsed candidates ni PRD, which I think ang laki ng possibility. There's a lot of surveys na conducted in the social media. Marami akong nabasa. Yung iba naman hindi gaanong ka-credible, but some are very credible dahil nga social media ang ginamit. Ibig sabihin, yung bumubuto doon, talagang they have the time to think kung sino ang iboboto nila. Kasi nakalista na lahat ng mga senator doon. Pipiliin mo na lang eh. Hindi katulad ng yung nagsusurvey ng tulad ng mga malalaking survey companies na pinifeed sa kanila yung mga candidates na gusto nilang i-pump up, gusto nilang itaas ang kategory. Ganyan ang ginagawa eh. Hindi katulad sa social media, nakikita mo lahat doon. So, pipiliin mo na lang yun. At laging lumalabas, pasok ang mga, hindi naman siguro majority, hindi naman lahat, but majority pumapasok. Laging nangunguna si Marcolita, pangalawa si Pastor Kibuloy, Bongo, Bato de la Rosa, si Philip nga, pumapasok na, si Bundok, si Vic Rodriguez, si Chavit, lagi yan nandyan. Si Rambino, pumasok din. Pati yung si Jess, yung taga Iloilo, abogado rin, magaling din. Mapasok yun. Kaya, ito, kung matuloy ito, then ang impeachment hindi nila ma-immediately endorse to the Senate, wala mangyari sa impeachment. Which is naman, yun lang ang choice ni Bongbong, ni BBM na magtagal up to 2028. Ngayon, makikita natin yung si BBM parang nagdadalawang isip na to support Martin, to continue with their plans na ganito, ganyan. Kasi yan, ang mag-benefit niyan talaga si Martin. May tagilid nga si Martin sa survey. So, anong gagawin? Sabihin, siguro Martin, wala na tayong magawa eh. Ayaw ko na rin naman na ituloy yung mga ganitong mga activities na that will trigger or that will fuel the discontentment of the supporters of BP Sara, tapos ako ang matatanggal. Di ba? Ayaw ko nun maging short-lived ang regime ko, makatulad ng tatay ko. Siguro yan ang iniisip ni PBBM. Hindi ko na i-pursue yung mga plano natin na ganitong gagawin natin, i-demand na natin si PRD. Magkaroon siya ng dalawang isip dyan. Kung malakas talaga ang reklamo, ang pinakitang simpati ng mga tao kay BP Sara, magdadalawang isip siya. Shall I continue fighting back? Kung i-continue yan, then ultimately, mangyari yung people power, tanggal siya. Walang problema kay Martin. Speaker lang naman siya. Siya presidente. Magdadalawang isip siya ngayon. Kasi yung lahat na move to, ng pag-discredit ng mga Dutertes, all the propagandas, all the programs na ginagawa nila, is geared towards na bababa ang popularity ni BP Sara, na hindi naman mangyayari. Kasi na solidified na yung sympathy, pagmamahal ng mga tao kay BP Sara. Dahil nga isang factor dyan, Duterte siya eh.
nakita rin sa ugali ni VP Sara na she's a tough lady. Hindi mo iron lady si VP Sara. Tsaka napakataas ng integrity. Nakikita ng tao yon. At tsaka ang mga tao need somebody. At this time, nakita mo naman presyo, kaliwa kanan napakamahal. Services, tubig, kuryente, napakataas. Sino pang mabalingan nila sa mga reklamo nila? Di somebody na maasahan nila. It was proven during the regime of his father na ganyan ang ginawa. Oh. Ultimo, war on drugs na naging secure na ang mga tao, ang all Filipino citizens. Kahit na mga OFW nagkaroon ng confidence na safety ang environment natin, sinisiraan pa nila. Akala ba nila mga tao na titinan dyan sa paninira nila with regards to the war on drugs? Hindi. Nalulungkot pa yung iba. Bakit yung tao na gumawa ng mga hakbang para magiging safety yung natin, surroundings natin, yun pang sinisiraan. Kabaliktaran eh. No. Parang favor sila doon sa mga criminals. Nakita mo na may mga witnesses. Puro criminal sa mga witnesses. Walang matinong witness dyan na pinipresent nila. I don't know kung paano yung paniwalaan ng korte. So, ang point ko, itong pangyayari ngayon, right now, sa tingin ko, this is only a projection. There's only hindi ko sinabi na mangyari. But the way si BBM umaakto, kahit nga si Amy Marcos, sinasabi niya, huwag naman ninyo ganyanin ang kapatid ko. Let him decide na ibito na lang yung mga line items na yan, na ibalik na yung mga budget ng mga defunded na mga agencies. Yun ang sinasabi ni Amy. Sinisiraan niya frontally, head on, siya ni Martin. But si Martin talaga adamant. Ayaw niya na mawala yung pangarap niya na magiging prime minister or maging presidente. Kaya tuloy-tuloy yan. Ginamit niya yung mga kurakot yan sa Senado. Sorry to say, marami tayong kaibigan dyan. Pero lalo na yan dyan sa mga committees na nagre-render ng mga unfair na mga hearings na just to demonize President Duterte and VP Sara. Talagang wala na magagawa si Martin dyan kung iiwanan siya ni Bongbong. Pero hindi na yan, ang style nila dyan, hindi magpahalata. Kung kagatin ng tao yan, didikit yan kay BBM. Kasi may other plans din sila after Martin Romualdez. Nandiyan si Sandro Marcos. Na ang laging salita, my father is president. My father is president. Alam na namin. Matagal na namin alam na yan, Sandro. You don't have to say that. Na presidente ng tatay ko. Alam namin yan. Matagal na. Wala ka bang ibang masasabing magandang salita? Puro ganyan. So, ang ibig sabihin, sa ultimate plans nila, na after Martin Romualdez, sabi ng ibang mga nagko-comment, na yan talaga ang plano nila na ngayon palang hinahats na nila na susunod talaga si Sandro after Martin Romualdez. Na medyo nga, kahit alam nila na medyo tagilid sila, sa dami ng paninira nilang ginawa kay Inday, mataas pa rin sa survey. Hindi pa nga yan talagang survey na katotohanan. Nung kapanahonan ni President Duterte noong 2016, pang ilan lang ba si President Duterte? Number 5, number 4. Kailan na siya umakyat? Nung malapit na yung election, doon na umakyat. Doon na, siguro nakita ng mga survey company, parang manalo to eh. Di na natin kayang dayain yung survey na to. Kasi mga tao, yung talagang lumalabas. So, sila nabasa nila yung totoong survey. Yun nangyayari sa 2016 at nangyayari din ngayon. Kahit anong pigil niyo dyan sa survey na yan, lalabas ang katotohanan yan. Once itong upcoming election 2025, isa sa mga positive na nakikita ko, yung paglabas ng mga yilos. Parang kinulungan din nila yung mga pro-Sara para i-criticize yung government sa lahat ng kamalian ng ginawa nila in their
administration of services para sa mga tao. Nakita niyo, lumabas na. Kasi ayaw nila mawala sa eksena eh. Lalabas din sila. Ayaw rin nila siguro na completely na ma-attach dyan sa administration, kaya wala silang choice kundi lumabas at magsasalita laban sa gobyerno. Napaka-conflicting ng ginawa ng leftist. Merong side ni Lisa. Merong isang grupo, sila Colmenares, nandoon sa kabila. Tapos nung hearing kay President Duterte, nandiyan sa Senate. Nandiyan sa Congress. So, naglalaro ang mga leftist. Ang mga pro-communist group, NPA, NDF, naglaro sila. Yan naman talaga ang role nila eh. Kung saan talaga sila papaward, doon sila. Meron pang eleksyon na hindi sila sumama. After yata nung kay Cory, nagsisi sila doon dahil humina ang grupo nila. Dahil hindi sila sumama eh. Doon sa eleksyon na yon. So, ayaw nila mangyari ulit sa kanila yun. Especially, yung gusto nila na makapasok ang maraming party list na pro NPA, NDF. Yan ang gusto nilang gagawin ngayon. Kasi lumalakas yung grupo nila, mga kadre, mga surrenderies during the time of President Duterte. Lumalakas yung grupo ni Ka Eric. Malakas yan. Yung Ipanaw, Sambayanan, malakas yan. Eh kung mag-garner ng 1 million votes nun, kayang-kaya yan. Kasi kung si Ka Eric, nasa ano yan, si Minay, sina Loren Badoy, sigurado yan ibubuto. Ilan ba ang member ng KOGC? Napakarami yan. Kaya sure yan sa 1 million. Kaya yung tatlo na yan, yung abogado, kasama nila, yung pangalan ng lawyer na yun, yun talaga ang original na Ipanaw eh. Sa kanya yung galing yung party list na yan. Din si kanomini si Eric Siles, din si Loren Badoy, pangatlo. Dapat aabot ng mahigit milyon para yung tatlo, yung Ipanaw makakuha ng 3 seats. At sigurado ako, makalusot yan. Then, there are other groups naman, kasi itong mga left kasi mautak sila. Alam nila kung ilan ang dami ng mga butante nila. Kaya hinati-hati nila yan sa mga party list nila. Pero ngayon, kung maraming boboto dito sa mga pro Duterte na mga party list, posibleng mabawasan din sila. So tatlo lang sila ngayon, yung ACT party list, yung Kabataan party list, saka yung Gabriela, tatlo na yan. Gustong papasok ng bayan, ng kina Colmenares. Diyan naka-attach si Dilima sa bayan. Diba? So, yun ang pipilitin nilang manalo para maipasok ito si Dilima. So, ganyan ang laro ngayon. So, umaksyon na ngayon, left, yellow, pink. Polarized ngayon ang party system ng Pilipinas. Pero ang kagandahan, kahit na sabihin ni Risa Hontiveros na silang totoong oposisyon, hindi naman sila oposisyon. Akbayan. Hindi mananalo yan kung harap-harapang eleksyon. Kahit na naka-attach ka dyan kay BBM ngayon, hindi mananalo yung mga kandidato mo. Mag-ano sila. Sila Franz Castro, walang mananalo dyan. Yung nasa kaliwa, Makabayan Block. Inuduro lahat yan. Kasi bukod sa malakas din itong mga pro-admin dahil may mga tours na yan eh. May mga ano na sila. Malakas ang pangalan yan. Pero kayang talunin yan dito sa mga ini-endorse ni PRD. Dahil nga sa dami pa rin humahanga kay PRD, nagmamahal sa kanya. Maraming naniniwala sa kanya. Kaya posible itong nandito sa ticket ni PBBM, maraming hindi makaakyat diyan. Posible yung mga Bilyar, Cayetano, posible yan, pwede mga Tulpo, pero hindi lahat. Marami rin malaglag diyan. Niwala kayo. Marami malaglag diyan with the endorsement power ni Duterte at ni BP Sara. Kasi pag start ng election yan, sigurado si BP Sara. Kasama na yan sa campaign. Right now. Lalo na sa mga ginawa nila. Talagang sasama na yan.
So going back to the budget, ito nga, isa ito sa mga nakakasira sa administrasyon na to. Isa ito sa mga issue na ipupukol sa kanila itong PhilHealth during the election. Kaya yung mga nandyan ngayon sa ticket ni PBBM will be greatly affected by the issue. Kasi do you continue to support a government na ganyan ang ginagawa? Sa daming issue, flood control, yung mga defunded na pundo, yung ayuda, ang daming corruption na nangyayari. Kaya mahihirapan talaga sila. Paano nila i-surmount ang mga reklamo sa mga tao with regards to the fight on corruption. At patuloy silang nakikisama diyan sa administration na yan na siya ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Ultimo, presyo ng bigas, hindi natin may balik doon sa original price niya during the administration of President Duterte. Napakasimpleng niyan. Kung talagang marunong yung presidente, madali lang yan. No need to import sa whole world nga. Tayo ang number 1 importer ng rice in the whole world. Nakapagtaka. Sabi nila, ano ba yung Pilipinas? Lahat na lugar dyan, syudad na ba? Parang Japan, wala nang mataniman. May mga barangay dyan, syudad na ba? Wala nang rice field na mataniman. Nakita mo yung inefficiency ng Department of Agriculture. Kitang-kita, hayag na hayag. Diyan sa status ng agriculture natin sa bansang ito. Where in fact, we are an agricultural country. Hindi naman tayo industrialized eh. Tulad ng Taiwan, tulad ng China, na halos lahat na open spaces, mayroong nakatayong factory. Dito wala. Merong subdivision. Maraming yumaman sa subdivision. But otherwise, dapat naging agricultural country tayo. Lahat tayo nagtatanim. Dapat. Para mabuhay tayo, may self-sufficiency tayo sa pagkain. Food security yan. And entails national security. Kung wala tayong food security, kung magkagira, ay wala nang dating na bigas, ano mangyari sa atin? Di mag-away-away tayo dito, mag-agawan tayo ng pagkain. Ganyan kasimple. So itong budget na to, I don't know kung aprubahan ba ni PBBM yan. So mangyari niyan kung hindi niya mapirmahan yan on time until the end of the year, magiging reenacted budget tayo. Which I don't think na mangyayari siguro. Pirmahan yan. I have a topic following this one with regards to naman doon sa speech niya doon sa 89th anniversary of the AFP. Medyo mahaba kasi yan, kaya binukod ko yung topic na yan. Meron ding kasama yun with regards to the budget of the AFP. So ito, magantay tayo kung pipirmahan ba niya or may babalik ba yung mga nakabito na ibibito, mga line items na ibibito na ibalik niya sa bicameral committee. Dapat naman ibalik yan. Hindi naman niya mapalitan yan na siya lang. Kailangan muna ibito niya yan tapos ibalik, ayusin. Pero with the time, ilang araw na lang, 21 ngayon. So around 10 days na lang siguro kasi 31 ngayong ni December. Kaya ba niya yan? Or nakaplano na yan na ganyan ang gagawin niya para medyo babango siya sa mga department na yan. Mr. President, ganito, ibiton mo yan. Sabihin mo na talagang nakita mo na mayroong problema yung budget natin na kailangan ibalik yung mga pundo na yan para bumango siya sa mga tao. Kasama yan sa script. Wala rin yan. Kahit anong gagawin yung ganyan, kita na namin yan. So, this afternoon, maybe ito na lang ang culminating part ng ating vlog for this day. But later on, meron din akong
ilalabas na isang broadcast, isang vlog para regarding naman doon sa 89th anniversary of the AFP. This is very delicate also. This is a very serious topic dahil nga this is with regards to the budget of the military. So with this, maraming salamat. But before ending this discussion, this talk, kindly like, share, and subscribe this channel, Justin Talk News PH. Dito, bibigay tayo ng mga kuro-kuro, ng mga analysis, some way, doon sa mga recent political issues na we are experiencing here in the Philippines. So, kung nasa abroad man kayo, at least meron kayong information kung ano ang happening dito sa political side ng ating bansa ngayon. Mga nangyaring mga events na concern dapat ang bawat Pilipino dahil it greatly affects the lives of Filipinos, not only here in the Philippines but also those who are working abroad. So maraming salamat sa pagdalo ninyo, and see you in my next broadcast.